Ang sinaunang Egypt. Inilarawan ni Herodotus, isang Griyegong historiador, na ang Egypt ay handog ng ilog Nile. Ang parao ay tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt. Siya ay itinuturing din bilang isang Diyos na taglay ang mga lihim ng langit at lupa. Sa pangkalahatan, maituturing na kontrolado ng isang parao ang lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian. Ang mga eskolar na nag-aaral ukol sa kasaysayan ng Egypt ay tinatawag na mga Egyptologists. Batay sa ilang mga tala, ang kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt ay maaaring hatiin sa sumusunod na pagpapanahon. Una, ang pre-dynastic period o bago ang panahon ng mga dinastiya. Sumunod, ang early dynastic period o ang panahon ng mga unang dinastiya. Ang Old Kingdom o matandang kaharian at First Intermediate Period, ang Middle Kingdom o ang gitnang kaharian, ang Second Intermediate Period, ang New Kingdom o bagong kaharian, ang Third Intermediate Period, at ang Late Period o huling panahon. Pag-aralan natin ang pre-dynastic period. Ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang malapit sa ilog Nile. Ang mga eskribano ay nakapaglinang din ng kanilang sariling sistema ng pagsusulat na tinatawag na hieroglyphics na nangangahulugang sagradong ukit o hierarchy na sa wikang Greek. Ang panahon ng mga unang dinastiya. Dalawang kaharian ang nabuo sa kahabaan ng Nile, ang Upper Egypt at Lower Egypt. Isang pinuno ng Upper Egypt sa katauhan ni Menes ang sumakop sa Lower Egypt na ang nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. Si Menes ay isa sa mga pinakaunang parao sa panahon ng unang dinastiya ng Egypt. Ang Memphis naman ang naging kabisera sa panahon ng paghahari ni Menes. Ang matandang kaharian ay nagsimula sa ikatlong dinastiya ng Egypt. Ang mga kahangahangang piramide ng Egypt na itinayo sa panahong ito ay nagsilbing mga monumento ng kapangyarihan ng mga parao at huling hantungan sa kanilang pagpanaw. Ang ilan sa mga tanyag na mga piramide sa panahong ito ay ang Great Pyramid ni Khufu o Cheops sa Giza na malapit sa Cairo. Kabilang ito sa tinaguriang Seven Wonders of the Ancient World na itinala ng mga Greek na pinakamagandang arkitektura sa mundo. Si Pepi Ikalawa, ang kahuli-hulihang parao ng ika-6 na dinastiya, pinaniniwala ang tumagal ng 74 na taon ang kanyang pamumuno na nangangahulugang siya ang pinakamatagal na naghari sa lahat ng hari sa kasaysayan. 6 na taong gulang lamang si Pepi II nang maupo sa trono. Namatay siya sa edad na 100. Dito nagsimulang bumagsak ang Old Kingdom nang siya ay pumanaw. Ang unang intermedyang panahon. Ang tinatawag na unang intermedyang panahon ay panahon ng ika-7 hanggang ika-11 dinastiya ng Egypt. Tinangka ng mga panibagong parao na pagbukluring muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis. Sa kabilang dako, ang kanilang mga katunggali sa Thebes ay binuo naman ang Upper Egypt. Dulot nito, nagsagupaan ang dalawang magkaribal na dinastiya sa Egypt. Ang mga pinuno mula sa Heracleopolis ay nagmula sa linya ng mga parao na si Aktoy, samantalang ang unang 4 na pinuno mula sa Thebes ay pinangalanang Imhotep o Antef. Ang gitnang kaharian. Ang kaguluhang politikal ay nagtapos nang manungkulan si Mentuhotep I. Sa panahon ni Senusret I o Sesos III, nakipagtunggali siya sa bahaging Nubia. Tinangka niyang palawakin ang kapangyarihan ng Egypt hanggang sa Syria. Ang pinakamahusay na pinuno ng panahong ito ay si Amenemhet II na namayani sa loob ng 45 years. Ang ika-13 dinastiya ay bahagi ng gitnang kaharian.
kaguluhan at pagdating ng mga Hyksos mula sa Asya ang namayani sa panahong ito. Ang katagang Hyksos ay nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. Sinamantala nila ang mga kaguluhan sa Nile upang makontrol ang lugar at palawigin ang kanilang kapangyarihan sa katimugan. Hindi nagtagal, ang kanilang paggamit ng mga chariot ay natutuhan din ng mga Egyptian. Ang ikalawang intermedyang panahon, nagpatuloy ang pamamahala ng mga ika-13 at ika-14 na dinastiya sa alinman sa dalawang lugar, sa Itawi o sa Thebes. Ang naging pangunahing banta sa mga parao ng Thebes ay ang ika-16 na dinastiya na tinatawag ding dinastiya ng Great Hyksos na namayani sa Avaris. Ang pangingibabaw ng dinastiya ng mga Hyksos ay natapos sa pag-usbong ng ika-17 dinastiya na gawang mapatalsik ng mga pinuno nito ang mga Hyksos mula sa Egypt. Ang bagong kaharian. Sa pagsapit ng bagong kaharian, ay itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabiasnang Egyptian. Ito ay pinasimulan ng ika-18 dinastiya. Tinatawag din itong bilang Empire Age. Sa panahon ding ito ay matagumpay na naitaboy ni Amos ang mga Hyksos mula sa Egypt. Sinimulan niya ang dinastiya ng mga dakilang parao mula sa Thebes at namayani mula sa Delta hanggang sa Nubia sa Katimugan. Sa panahon din ng bagong kaharian, namuno si Reyna Hatshepsut. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahuhusay na babaeng pinuno sa kasaysayan. Si Reyna Hatshepsut ay asawa ng paraong si Thutmose II. Sa pagkamatay ni Reyna Hatshepsut ay lalo pang pinalawig ni Thutmose III, anak ni Thutmose II, ang imperyong Egypt. Isa sa mga tanyag na parao noong ika-14 na siglo BCE ay si Amenopis IV o mas kilala sa tawag na Akhenaton. Tinangka ni Akhenaton na baguhin ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming Diyos. Pinasimulan niya ang bagong relihiyon na nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos na si Aton, na sinasagisag ng araw. Sa kasamaang palad, hindi tinangkilik ng mga pari ang ganitong pagtatangka. Sa pagkamatay ni Akhenaton, tuluyang nawala ang kanyang sinimulan. Siya ay pinalitan ni Tutankhamen, na noon ay 9 na taong gulang pa lamang nang maupo sa trono. Ang ika-19 na dinastiya ay pinasimulan ni Ramesses I. Siya ay sinundan ni Seti I at Ramesses II. Si Ramesses II ay isa sa mahuhusay na pinuno ng mga panahong ito. Sa loob ng 20 years, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumasok sa silangang bahagi ng Egypt. Natapos ang alitan ng Egypt at Hittite nang lumagda sa isang kasunduang pangkapayapaan si Ramesses II at Hattusilis III, ang hari ng mga Hittite. Ito ang kauna-unahang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Pinaniniwalaang ang exodus ng mga Jew mula sa Egypt ay naganap sa panahon ni Ramesses II. Muli namang humina ang pamamahala sa Egypt sa pagpanaw ni Ramesses II. Ang ikatlong intermedyang panahon. Ang ika-21 dinastiya na tinatawag din bilang Tannites ay pinasimulan ni Smendes. Ang dinastiyang ito ay napalitan ng mga hari mula sa Libya na nagpasimula naman ng ika-22 dinastiya. Ang unang pinuno nito ay si Shoshen I na isang general sa ilalim ng nagdaang dinastiya. Sa mga panahong ito, maraming mga nagtutunggali ang pangkat ang nagnanais mapasakamay ang kapangyarihan. Humantong ito sa pagbuo ng ika-23 dinastiya. Sa paglisan ng Egypt sa Sudan, isang prinsipe ang kumontrol sa Lower Nubia. Nang lumaon, isang nagngangalang Piye ang sumalakay pahilaga upang kalabanin ang mga naghahari sa Nile Delta. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang sa Memphis. Sumuko ng lumaon ang kanyang katunggaling si Tefnakte. Subalit, pinayagan siyang mamuno sa Lower Egypt. Ang huling panahon.
Nagsimula ang ika-26 na dinastiya sa ilalim ni Psammetichus. Nagawa niyang pagbuklurin ang Middle at Lower Egypt. Nakontrol niya ang buong Egypt noong 656 BCE. Sa ilalim ni Apres, isang hukbo ang ipinadala upang tulungan ang mga taga-Libya na puksain ang kolonya ng Greece na Cyrene. Subalit ang malaking pagkatalo ng kanyang hukbo ay nagdulot ng kaguluhang sibil na humantong sa paghalili ni Amasis II. Hindi naglaon, napasakamay ng mga Persian ang Egypt. Ang pinuno ng mga Persian na si Cambyses II ang naging unang hari ng ika-27 dinastiya. Namuno ang mga Egyptian hanggang sa ika-30 dinastiya. Bagamat may hina ang mga naging pinuno, panandaliang bumalik sa kapangyarihan ang mga Persian at itinatag ang ika-31 dinastiya. Noong 332 BCE, sinakop ni Alexander the Great ang Egypt at ginawa itong bahagi ng kanyang imperyong Hellenistic. Malawak ang saklaw ng kanyang imperyo na umabot ng Egypt, Macedonia, Asia Minor, Persia, Mesopotamia, hanggang sa Indus Valley sa India. Sa kanyang pagkamatay noong 323 BCE, naging satrap o gobernador ng Egypt ang kanyang kaibigan at general na si Ptolemy. Noong 305 BCE, itinalaga ni Ptolemy ang kanyang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimulan ang panahong Ptolemaic. Ang dinastiyang Ptolemaic ay naghari sa loob ng halos na 3 siglo. Si Cleopatra VII ang kahuli-hulihang reyna ng nasabing dinastiya. Ang Egypt ay naging bahagi ng Imperyong Romano noong 30 BCE.